Isa namang programa na umuhubog sa mga individual na nagnais maging professional voice artist. Ang alamin natin ngayong umaga, ito ay ang Create or Certified Voice Artist Program. Ang Certified Voice Artist Program, kasama po natin dito sa studio ang OIC ng Creative Voices Philippines na si Mr. Brian Dave Perez. Kasama din ang mga voice actors na sina Mac Florendo, Janine Santos Rocco, Ralph Ernest Francia at JJ De Los Santos. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Hi! So Ralph, Brian, para makabisado natin. Mac, Janine, and JJ. Ayan. So sila ngayon kasama natin. Grabe, very excited na ako. Siyempre, gusto ko rin matuto. Ako din. Kasi tuwing umaga, laging may something dito, Chi. Oo nga. Baka meron silang ma-advise sa akin. Pero paano ba nagsimula itong Certified Voice Artist Program? At ano ba ang mga pangunahing objectives ito? Nagsimula po yung Certified Voice Artist Program noong June 20, 2020, which is during the pandemic. So, ginawa ni Sir Choi itong Sir Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, ang Certified Voice Artist Program dahil nagkaroon na siya ng first voice acting school in the Philippines, which is VoiceWorks, during the pre-pandemic. So, nagkaroon ng 50 batches ng VoiceWorks. So, sabi nga ni Sir Choi, halos 90 to 95% ng mga dubbers dito sa Pilipinas ay galing sa Dumaan sa VoiceWorks. kanya. Yes. Ganun po kadami ang natulungang tao at ganun kadami yung nagmula sa Creative Voices Productions at sa Certified Voice Artist Program na ngayon nga is an online training program para sa mga nagdanais sa maging voice artist. Actually, nakakatuwa na may ganito, no? Dahil career yan na maging dubber at talagang medyo malaki ang kita dito. Okay, ano ang mga paksa na tinuturo sa programang ito para sa mga interesadong mapabuti ang kanilang sining sa voice acting? Actually, aside from voice acting, technicalities, of course, yung tamang equipment na pwedeng magamit, lalo na, of course, simula nung nagkaroon ng pandemic, voice acting has been done at home, so not just in the studio. So aside from that, voice care din, it's being taught, syempre, Naku, kailangan Ayan, alagaan kailangan ko yan. ang boses. Oo. Pero feeling ko yung advice mo sa akin, mukhang di ko kaya. Mukhang alam ko yung i-advise sa'yo. Hindi mo nga kaya. Ayun po, alongside with that, and ang ating mga students po, meron silang mga activities, mga assignments na Okay. nag-hone din ng confidence nila like vlogging, kasama na din po yun, natututo rin sila ng script writing, and paano makideal sa mga clients, syempre, after ng training nila. So those are just some May of the mga things. voice modulation. Yes, no? voice Tama. Alam mo, Chi, college pa lang ako sa PUP. May mga kaklase na ako at mga kabatch na sumasali na dyan sa mga program ni Sir Pocholo. Kaya talagang hindi na bago sa akin yung pangalan ni Sir. Talagang after nun, for example, I have a friend, Dan Capuchon, na ngayon ay talagang nasa dubbing industry na din. And also with the Certified Artist Program, hindi lang pala limitado ito sa voice, you also teach other skills. Tell us more. With regard po dun sa skill set, of course, we don't just focus on voice talent. If people are interested with computers, editing, Okay, wow. audio engineering, technicals, script writing, localization, and adaptation po from foreign or other languages into English or Tagalog. And also po is yung directing for Ang dubbing. dami. Ang Parang dami, gusto no? niyo nang kabugin yung mass communication na inaaral ng mga estudyante. Actually, maganda yan dahil hindi lahat kaya bumalik sa college. So, sa mga gustong matutunan tong industriyang to, pwedeng ito ang gawin nila, no? Tama. Oo, o kaya yung mga nakagraduate na 4-year course na hindi nila gusto yung course nila. Oh, yun. Pwede sila Oo. mag-short course May dito. ano pa, may opportunity pa. Okay, anong mga kinakailangan katangian para maging successful na voice artist? Yan, so, great day po ulit. Siyempre, hindi lang talent yung pinag-uusapan pag sa voice acting. Kaya nga tinawag siyang Certified Voice Artist Program. We also use our voice to promote positive social change. Wow. So, Wow, may hindi social lang responsibility pagandaan ang ng voice. boses. Hindi lang siya basta, malaki yung boses ko, kaya ko magpa-impress ng ibang tao. Hindi ganun. Ay, grabe So, naman yung mga bata. So, ginagamit ko rin yung boses. Kunwari, meron kaming mga advocacies. No, may mga iba't ibang kwento. Kasi iba-iba yung background namin. May mga kasama kami na PWDs. So, nasi-share nila yung mga kwento nila na hindi Paano? usually. Paano pag sa mga persons with disabilities? Well, of course, meron silang mga experience na puray. Meron silang mga kondisyon na hindi alam. Di ba? Marami silang experience ng diskriminasyon. So, kailangan nating marinig din yung mga kwento nila. Kasi mga tao din naman sila na may iba't ibang mga pinagdadaanan. At syempre, maraming lessons din matututunan sa kanila.
For me, I'm a advocate din. No? I'm a youth advocate, environmental advocate. And yun, nasi-share ko yung advocacy ko using my voice. Very important yun. Kasi pag ganito ako magsalita tungkol sa advocacy ko, walang makikinig. Oo, So, yun po. So, paano ba? Baka Oo, pwede ngayon na, sample very mo na agad curious. kami. Yes. Oo. So, for example, kapag may mga interviews for me, Okay. hi, my name is Mac Florendo. I'm a food rescue advocate. I'm the food rescue supervisor of Scholars of Sustenance. We work with different food establishments na mayroong mga sobrang food and we deliver them to people in need. So, kung ako excited sa ginagawa ko, excited din yung mga tao. So, kumbaga parang sinabi mo yung message mo, pero dahil yung conviction ng boses mo, nandun yung modulation para ma-feel ng lahat ng tao na credible ang Yes sinasabi po. mo. Yes. Yun, ano? So, Yes. paano yun? Like, pag iba naman ang mensahe mo, papalitan mo rin ang modulation. Ganun ba? Tama ba ako? Ganun po. Kaya tinuturo din sa CVAP yung tamang mindset at heart set. Kasi pag nasa puso mo yung sasabihin mo, yung mensahe mo, yung kwento mo, madaling Just ipasa sound yan sa ibang natural. tao. Siguro if you have a tip doon sa mga nais maging voice artist someday, at least give us some. Mga sample po. Pwede, tsaka tips din, Tips. advices Tips. sa mga nais. So, Kung gusto nyo maging isang feeling voice ko, artist. hindi pa to sanay magising ng maaga. Hindi, biro lang. Go ahead. Kung gusto nyo pong maging isang voice artist, you need really the passion po. Hindi lang siya kasi about you want to earn money. We just not promote it to earn money, but also to promote it as an art. Pinupush po namin siya na maging passion po, maging passion-based po tayo to pursue it. Hindi lang po siya basta-basta na, meron akong boses, parang kikita ako dito ha. Kasi once you pursue an art, hindi po yun ang magiging motivation mo talaga, but on how to improve your skills, kahit meron ba yung bayad o wala, you go for it. Kasi gusto mong mag-develop, gusto mong mag-improve. I'm very curious, no? Although tama naman yung sinabi mo, dahil for all of us here, I think we work on passion. Pero may kita ba to na malaki? If let's say, gumaling ka nga sa ganitong craft, yung skill Practicality set mo, speaking, oo. maging sobrang galing ka, may kita ba dito ang mga taong matututo? Para na alam natin mga ka-RSP. Actually po, meron po talaga. No, dahil yun nga ang voice acting is, and voice acting, voice over services na ino-offer namin yan sa iba't ibang clients. Pero dito nga sa Certified Voice Artist Program, sinasabi namin sa kanila na once na nagsisimula tayo, wag kagad natin mag-aim na kumita kagad ng pera. I-aim natin na enhance muna natin yung skills natin before tayo mag-asam, before tayo manguha ng mga clients. Para sa gayon, mag-ano ka muna, mag-create ka muna ng portfolio mo, kuha ka muna ng mga pro bono projects or tinatawag naming volunteer projects at first sa pagsisimula mo pa lang ng voice artistry mo. And then kapag nakabuild ka na ng reels mo, yun na yung pwede mong ibigay sa mga clients mo. Regards naman po regarding sa mga talent fee, yung kita na pwedeng makuha, medyo malaki din po talaga. Depende po sa mga project. For example, sa mga commercials, mas malaki yan kaysa sa mga EVPs lang ng mga companies at saka ng mga small organizations. Pero can it be like a full-time or madalas side hustle siya? Actually, hindi po namin sa in-encourage na gawing full-time kasi hindi naman araw-araw meron kang kliyente. Sabi namin, gawin mo lang to as your passion, gawin mo lang to as your, kumbaga, sideline lang sa pagiging isang professional. So, hindi namin sinasabi na mag-quit ka sa day job mo. Yun yung sinasabi namin sa mga students namin. Bagkus, gamitin mo lang to as, outlet mo na, kunyari, stress ka sa work mo, hindi do naman yung something na Kumbaga additional Yes. income. Okay, I'm very curious again. Kung let's say dito ka magaling, no? Anong mga career ang pwede mong pasukin? So, dubbers, voice over, ano ba tawag? Yes. Talents? Dubbing, ano pa? voice acting, pwede rin kayo pumasok sa hosting. Okay. Yun po, yung niche ko po kasi is about hosting din. So, doon ako nag-focus sa voice acting. Pwede rin kayo pumasok ng directing, sa script writing, pasok din kasi hindi ka makakapagsulat ng script kung hindi ka rin marunong mag-dub. So, parang konektado na lahat. No? Siguro, Fib, pa-sample natin sa Sample kanila. na natin siya, no? lalo na si JJ. Ginigisik mo talaga Excited siya. na mag-sample eh, oh. Hindi kasi parehas kami De Los Santos. You're from where?
That's good po. From Pampanga po. Hindi good yun. Joke. Saan sa Pampanga? Ang sa Santol, Pampanga po. Para kayong nasa Naku, restaurant baka lang. dyan ah. lagi sa Masantol. Tama po. Oo, taga dyan yata yung kapit ng tatay ko. Joke lang, biro lang. Sige, mag-trial na tayo. Baka saan pa pumunta ang usapan. Also, actually po, I was once known as the guy with 36 voices. And Wow. now, counting po yun. Nax, 36. So, marami po akong nagagaya mga boses. And gladly po, medyo malawak po yung vocal range ko. So, kaya kong mag-boses matanda. Ay, ganun. Wow. Boses bata. At kung gusto nyo pang mas bata doon, boses baby. At marami pa pong Parang iba. siyang chicken, Mr. Baby. Medyo may Fairness, pagka-chicken. diba? So, nakakagaya rin po ako ng iba't ibang boses. So, I was known as a voice impersonator din po. Kaya po magboses ng iba't ibang mga Kaya characters. sino? First po, pwedeng mga cartoons, si Mickey Mouse. Sabihin nyo lang, Miska, Muska, Mickey Mouse! Kaya mo si Kuya Kim? Medyo kaya po, Sige, pero medyo subukan mga mo. unique po yung mga boses niyan eh. Subukan Pero mo, kaya Kuya po ko natin, yun. Makikita natin kung talagang carry mo yung boses ng kuya ko. Ang buhay ay weather Oo lang. nga, para na nga siya si meron kuya. din po si Master Hans. Yan. sige nga. Nasa inyong mga kamay nakasalalay ang inyong tagumpay. At marami Ang pa galing, pong no? iba. Kaya niya yun. Siguro kailangan namin malaman paano ba dapat maalagaan ang boses. Siyempre, ang hirap nun na you're shifting your voices to different characters. Ang masasabi ko po talaga, importante ang rest, ang sleep. Kung kakayanin pong matulog ng 8 hours, Naku, hindi ayan, namin ipilit kaya yan. po. Pero kung busy po tayo, every time na meron tayong voice project or speaking engagement, give yourself at least 15 minutes of voice rest for every 1 hour of using your voice. And of course, water po talaga. Dehydration po ang pinaka-unang kalaban ng syempre ng pamamalat ng ano natin, ng Actually, pagbuboses. para kang kakanta rin pala, no? Kasi ganyan din ang tips pagkakanta. Parang kumakanta Opo, si Janine, totoo no? Di ba? Parang Sample nga, Janine, ang kanta Marunong mo ka bang dyan. kumanta? Yes Oh, yun naman Sige pala. nga, Janine. Okay. Sample Mabilisan tayo. lang. Heart, don't fail me now. Courage, don't desert me. Don't turn back now that we're here. Wow, pang high culture. Di ba? Parang Oo. ikaw. I love it. Pagka sa voice artists ba, most likely, kumakanta rin sila. May ganun bang correlation yun? Usually, it helps a lot po. Kasi when you're singing, you're giving a lot of emotions. So when you're doing voice acting or voiceovers, it's easy for you to tap into that emotion. So lahat kayo kumakanta? Not necessarily. Oo, Chi, pero I'm baka hanggang curious matapos lang tayo naman alas ako 8 na umaga, Sige, magpinakanta fine. natin sila Nag-enjoy lahat. lang ako. Bakit ba? Okay. O para naman sa mga ka-RSP natin na interesado maging bahagi ng Certified Voice Artist Program, hanggang kailan po ba pwede mag-apply? At paano po sila makakuha ng karagdagang impormasyon patungkol dito? Para po sa mga nagnanais na maging part ng Certified Voice Artist Program, meron po tayong ongoing na application for our Batch 21 this coming September 2, 2023. So pwede po kayong mag-visit sa www.certifiedvoiceartist.com or sa aming Facebook page na Certified Voice Artist Program, at yung aming masisipag at mga magagaling na secretariat team ng program ay mag-reply naman po sa inyo kung ano yung mga kailangan nyong i-prepare for the upcoming Batch 21. Ayan. At syempre, hindi lang si hindi lang si JJ, hindi lang si Janine. Ito sa mga sirs natin, baka may pasample kayo, mabilisan siya. Nabilisan lang. Oo, hindi pwedeng palampasin natin yan. O Sir Ralph. Before po kasi we were doing character voices. So, pwede na 1, 2, 3, 4, 5, go. Good morning nga pala sa inyo. Ako nga pala si Pizza Steve. Pwede kayong maupo dyan, pwede kayong mag-relax lang, damhin nyo yung maulan na panahon ngayon, o pwede na kayong matulog. Pwede rin naman na manood ng sine. O kaya kung gusto mo, ipagluto kita ng masarap na lugaw. Sino yun? Parang FPJ ba ito? Oo, parang yung nakita Tama ko ba? Oo. Si si Sir Brian. Okay. Maraming salamat sa inyong pagbisita at interes sa Creative Voices Productions at ang una at tanging professional digital audio production sa bansa. Ang Creative Voices Productions ay ginagamit ng gusto ang state-of-the-art facility upang ma-promote ang great creative flexibility at ma-ensure ang crisp digital sound. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Contact us for a free estimate today. Wow. Ito yung mga nilalagay sa mga commercial, no? Bigla na Oo. may boses ganun. Mac, ikaw nakakatuwa. naman. Okay. Tandaan,
Ang tunay na magaling, hindi kinakalimutan kung saan siya nanggaling. Kaya join na sa Certified Voice Artist Program. Galing. Wow, may kita Grabe. may transition nila Oo, from ano. Ikaw, Chi, kaya mo? Sige Anong nga, gusto mo sample. sabihin ko? Ano, si Kuya Kim. Sige nga. Total, kapatid mo naman yun eh. Grabe, Mayor- ay, Mayor huwag yung Jun ginaganyan ng Belmonte. mayor ko. Sige na, Ayan. may kailangan kang sabihin, Fee. Ito na. Siyempre, mga ka-RSP, grabe, nakakabilib talaga ang mga talento ng ating mga voice actor. Kaya naman maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng detalye patungkol sa Certified Voice Artist Program. Muli nakasama po natin dito sa studio ang OIC ng Creative Voices Philippines na si Mr. Brian Dave Perez, kasama din ang voice actors na sina Mac Lorendo, Janine Santos Rocco, Ralph Ernest Francia, and JJ De Los Santos. Thank you Yes. so much and stay safe po. Maraming Thank you. salamat.